Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inilang mo si Juan Bautista upang ihanda ang bayan para sa Panginoong si Kristo. Ipagkaloob mong magalak sa Espiritu ang iyong bayan at patnubayan ang kalooban ng tanan sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso, na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay. Gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang nangalat na mga Israelita, at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan, sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo ang akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Lahat ito'y nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay luhugisin. Sa loob ng bahay bata, dooy iyong napapansin. Lumalaki ako roon, sa iyo'y di nalilihim. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo, nang si Saulo'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa ating mga ninuno. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Hese, ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angka ng lalaking ito, ipagkakaloob sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas.
bago pa siya dumating. Ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihan, talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na si Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit tagapag-alis na kanyang pangyapak." Mga kapatid, kung mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ikaw ay propeta, sinugupang manguna sa manunubos ng sala. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagnuwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakariya sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, "Hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya." Subalit wala sa isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya tinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, "Juan ang kanyang pangalan," at namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuris sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat na nakakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa mga pilgrims po, maligayang pagdating po sa pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat. At sa mga nanonood po ng FB page po na Santo Padre Pio, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa araw na ito ay napakadakila sa bawat isa po sa atin dahil ang araw na ito ay dakilang kapiestahan ng pagkakapanganak ni Juan Bautista, na kung saan alam po natin kung gaano o ano ang kinalaman ni Juan Bautista sa pagdating ng ating Panginoong Yesus sa sanlibutan na tinatawag po nating Emmanuel, God is with us.
sa buhay po natin bilang isang pamilya, o sabihin na lang po natin, realidad po ng buhay, lalo na po sa mag-asawa o mag-aasawa pa lang. Sa pag-aasawa, may magandang plano. Lahat, sinasabi po natin kasi, mahalaga na sa plano ang lahat bago mag-settle down. Kasi ang mundong ating ginagalawan ay masasabi po nating pambihira. Minsan may mga nangyayari at marahil yung ating magiging anak ay maapektuhan kung walang magandang plano. Kaya maganda po talaga na may plano ang mag-asawa. Saan yung plano? Plano magkaroon maayos na pamilya. Pag sinabi maayos sa pamilya, tutuparin kung ano ang pangangailangan ng supling. Tutuparin kung ano ang dapat na tamang paghubog sa anak pag nagkaroon ng anak. So, ibig sabihin, kung may magandang plano, ayaw na mag-asawa na ang kanilang anak ay mapariwara dahil sa hindi maganda ang plano. Mahalaga po yun sa buhay. I'm talking in general po. Minsan, hindi basta-basta po ang pag-aasawa. Alam po natin na hindi biro. Masaya sa unang araw ng kasal, sa linggo, pero pagkatapos noon, iba na po ang tempo ng buhay. Kaya dapat po talaga nakaplano po ang lahat. At ang planong ito ay plano na kung saan kapakinabangan ng bawat pamilya. Walang naghangad na pamilya o magulang na mapasama ang kanilang mga anak. Pero may mga magulang talaga na irresponsable. Bakit irresponsable? Dahil hindi natutugunan kung anong pangangailangan ng tamang paghubog para sa pamilya. Kaya kung tayo irresponsable, ano mangyayari sa ating supling? Anong inaasahan po natin? Marahil may mga supling na talaga nagsusumikap para maging maayos ang kanilang buhay. At meron naman talagang pamilya na sabi natin responsable, talagang inaalalayan kahit ano. Hindi lang sinasabi sa material na bagay, kundi sa tamang paghubog. Kaya yung tamang paghubog, lalo na kung ito may takot sa Diyos at maka-Diyos, tandaan po ninyo, hindi yang gagawa ng kunumang uri ng bagay na hindi nyo pwede siyang pagkatiwalaan. Kaya ang tamang paghubog, ipakilala ang Diyos sa bata. Dahil pag ganun po ang ating ginawa, kahit iwanan nyo, kahit pakawalan nyo yan, hindi siya mapapariwara. At sa kabila ng kanilang katagumpayan, who are those people behind them for their success? Kaya sa buhay po natin, mahalaga po ito. Hindi po ito biro. Katulad po sa ating ebanghelyo na si Zacarias at saka si Elizabeth. Alam po natin na matanda na sila. Matanda na. Kaya nga hindi nga sila nakakaligtas sa mga bashers, mga bashing. Bakit? Ay di ba, pag sinabing walang anak, ay di siyempre baog. Masakit yun sa buhay ng mag-asawa na tumanda, na walang anak. Pero may plano talaga sila magkaroon ng anak. Kaya nga gusto nila magkaroon ng anak kasi meron talaga silang magandang plano. Pero dahil, sinasabi nga po natin, si Zacarias ay isang pari. Nung panahon po ngayon, dahil siya naatas, siya ang pinakapinuno, siya naatasan na magsunog ng insenso sa loob ng templo. Siya lang ang pwedeng makapasok, walang iba. Kaya si Zacarias, iyon ay isa sa kahilingan niya. At natupad. At ano yung katuparan? Na maglilihi si Elizabeth. Ibig sabihin, plano ng Diyos talaga na magkaroon sila ng anak. At yung plano ng Diyos ay ginamit ng mag-asawa para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Narinig po natin sa ating ebanghelyo kung paano
na ang dalawang mag-asawa na dating baog ay magkakaroon ng anak. So ibig sabihin, basta't manalig, walang imposible sa Diyos. Ipagkakaloob. Kaya nga pag may mga intention, nagtitirik ng kandila, nagsusunog, at meron ibinibigay. Offering nga, yun ang ginawa ng dalawa. Kaya wag tayong matakot. Kung tayo may hinihingi, ay di ibigay din po natin ang nararapat. Hindi po maaaring wala tayong gagawin. Kaya sa kahilingan nila, pinagpala talaga sila at ipinagkaloob sa kanila. Kahit nga po si Zachariah di makapaniwala na sa kabila ng katandaan ni Elizabeth, kahit siya magkakaanak. Kasi human perspective, imposible talaga. Ay matanda na eh. Matanda na rin si Elizabeth. Paano magkakaroon ng anak? That's talking about yung sinasabi natin, human perspective. Yung pagiging tao po natin. Pero, yung nangyari kay Zachariah at kay Elizabeth is not a really human perspective. Yun ang biyaya at grasya. Extraordinary things pag ikay nanampalataya at nanalig sa Diyos. At ipinagkaloob. Kaya nga sinasabi sa kanya kasi di ka naniniwala sa akin, ako'y pinadala ng ating Panginoon para sa magiging anak mo. Anong ginawa kay Zachariah? Naging pipi. Kaya nung lumabas, hindi siya makausap, kundi sign language na lang. Pero nandun ang kagalakan niya. Hindi lang siya makapaniwala talaga kung bakit nangyayari yon. At yun ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Huwag tayong maging tikim ang bibig sa katotohanan. Maging totoo tayo. Huwag tayong mabuhay sa kasinungalingan. Kaya kung tayo nabubuhay sa kasinungalingan, ano mangyayari sa atin? Kahit totoo, ayaw nating magsalita. Kaya yung mga kapitbahay, kaibigan, sino man, ay natatakot dahil kasi alam nila na si Zachariah at si Elizabeth ay pinagpala ng Panginoon. Ibig sabihin, malapit talaga sila sa Panginoon. Kaya sila'y natatakot. Sabi nga po ng mga kamag-anak, ano kayang mangyayari sa batang ito? Yun ang mga sinasabi, human perspective, na hindi sakop, na sinasabi po natin, ang magagawa ng Diyos na hindi kayang gawin ng tao. Kaya si Zachariah ay namuhay sa ilang. At sa kanya sa pamumuhay sa ilang, tinulungan siya, ginabayan ng mag-asawa. At nung dumating na yung panahon, nagpakilala na siya. Kahit naman po sa ating buhay hindi nyo pwedeng ipakilala inyong anak kung hindi pa siya tapos, kung hindi pa siya matagumpay. Kaya pag ang isang anak ay well-formed, karapatan niya na siya'y ipakilala ng pamilya. So kung titingnan po natin, kung yung ating pagninilayan, napakabuti ng Diyos sa sangkatauhan. Napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero sa makabagong panahon, what will happen now to our children? Recently na, balitaan po natin. Ganun ba ang gusto nating mangyari sa kanila? Kaya nga mahalaga ang plano. At ang planong ito, may karapatang mabuhay ng mabuti ang supling. Wala silang, hindi nila deserving na sila'y mapasama at mapariwara. That is why mahalaga ang tamang paghubog sa mga anak. At ang tamang paghubog ay pagpapakilala sa Diyos kung sino ang Diyos sa buhay po natin. Pag hindi po natin talaga nagawa yon, tayo ang may pagkukulang. That is why bilang isang Kristiyano, pinagkatiwala sa atin. Katulad ni Juan Bautista, pinagkatiwala kay Zachariah at kay Elizabeth kasama ang kanyang mga kamag-anak. Lumaki na maayos ang hubog. Lumaki na kung saan naipakita niya na hindi sila nagkamali ng pagpapalaki. Hindi po tama na lahat ay binibigay habang nasa formative year ang isang bata. Pag sinabing formative year, kailangan nating ipaliwanag sa kanila kung ano dapat, ang di dapat at dapat para at least malaman nila sa kanilang sarili
na sila ay nasa proseso ng pagiging isang matagumpay pagdating ng panahon. Kung binibigay natin lahat, ano mangyayari sa kanila? Kawawa naman sila. Pero kung titingnan po natin, hindi sila deserving na sila ay mapahamak o mapariwara. That is why bilang isang Kristiyano, bilang isang Katoliko, magaling ang magulang. Magandang pagpaplano. Pero bakit minsan nagiging irresponsable? Dahil ba tamad na tayo o dahil ba pagod na tayo? Napapagod tayo at tinatamad tayo kasi yung ating ginagawa, hindi nating iniaalay sa Diyos. Iniaalay lang po natin sa bata, magawa lang po natin ang ating gusto. Pero kung ang ginagawa po natin para sa kanila ay pag-aalay sa Diyos, ito ang katunay at katuparan kung bakit ang pamilya, ang mga anak ay nagiging maganda at modelo ng lipunan. Wala po ito sa yaman, wala po ito sa hirap ng buhay. Ito po ay nasa tamang paggabay sa pamamagitan ng paniniwala, pananalig sa ating Panginoon. Kaya kung ito magiging sentro ng ating pag-ubog sa kanila, lahat ng kaugalian, lahat ng attitudes, lahat ng kanilang asal, pinagmulan noon ay ang salita ng Diyos na hinubog mo bilang isang magulang. Kaya kahit bitawan mo siya, kahit high school pala't bitawan mo siya, hindi siya magkakamali sa kanyang paniniwala. That is why yung formative years, especially po ang elementary grades, ipalaala po natin sa kanila. Huwag nating ibigay ang mga bagay para sila ay maging freedom, pero dapat nasa disposition po ng bawat isa. Alam po natin kung ano yung mga kahihinatnan. Kaya nga sinasabi niyo may maganda kayong plano eh. Kung kayo may magandang plano, walang kokontra dyan. Kasi alam po natin kung ano yung makakabuti po para sa kanila. At ito po ang hamon sa atin ng ating Panginoon sa kapiesta, dakilang kapiesta ng pagkapanganak ni Juan Bautista. Wala tayong pagsisisihan. Kasi si Juan Bautista, naging bata at sabi natin, nag-prepare sa dadaanan ng ating Panginoon. Kaya nga po tayo sa buhay po natin, kung may mga pangarap tayo para sa kanila, yun ay dahil nihanda po ninyo sila sa mga bagay o sa mundo na punong-puno ng pagkakasala, punong-puno ng kalupitan. Kasi kung hindi sila, sabihin natin, nahubog na tama ng formative sa kanilang buhay, kayo din ang masasaktan, bawat isa din po sa atin. Kahit pa sabihin po natin successful, but you are still in pain. Bakit ganun pa rin? Kaya nga that's why sa buhay po natin, ipakilala natin ang Diyos sa kanila. Walang ibang gagawa niyan, kundi po kayo sa inyong mga anak. Dahil ang anak nyo, dugo at laman ninyo. Kaya kung sila'y napariwara, kayo ang mananagot sa Diyos. Pero kung sila'y nasa kabutihan, yon ang sinasabi sa ating una at ikalawang pagbasa, may reward ang Diyos sa kanila. Tayo po ay magsitayo. Sabay-sabay po natin dasalin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw, nabuhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga muli na ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsiupo po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat ng mga sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid o papaghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay naming dito na inihahanda sa iyong mga hapag ng banal mong dambana. Ngayon nagdiriwang kami ng parangal na nakatatakda sa dakilang kapistahan na nagturong darating narito na nga si Jesucristo na aming Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga na pinili mong sa kanyang manguna ang tagapagbinyag na San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang siya'y iyong itinangi at sa ligaya na marami siyang naging sanhi. Bago pa siya iluwal ng kanyang mga ikinagagalak, ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta'y siya lamang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat na magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag. Natapat niyang pinaninindigan kahit dugoy niya ay dumanak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu. Gawing mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusaloob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat,
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para magtingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung sibang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon ang aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang bayang binuo ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa ating pananalig at pag-ibig ng Diyos, awitin natin na lakas loob ang panalangin itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sana para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadiyang mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kamiyadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tirayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananapikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Jesus lamang ang dahilan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo sa pigim ng kordero ay dumadalangin na iyong sambayan ang nagagalak sa pagsilang ni San Juan Bautista ay kumilala nawa sa ipinangaral niyang darating na gumanap na aming panibagong pagsilang sa Jesucristo na aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama po natin dasalin ang panalangin ng pagkitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrolcina, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muli magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis mula sa puno na olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo,
Inaanyayahan ng lahat na nagnanais maging kasapi na kafradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang buka na lahat ng pagpapala at biyaya. Ibos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalala yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo na yung awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po sumandali para po sa napakahalagang patalastas po. Paalala po sa ating lahat na maging mapagmatyag at mag-ingat laban sa mga magnanakaw at mga taong nananamantala sa kapwa, lalo na po sa mga PWDs, senior citizens, at mga walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Inulit po namin, pagka po talaga po maraming tao at siksikan, doon po talaga sila pumapasok. Kaya pag-ingatan po natin ang ating mga gamit. Hinihikayat po namin na ang bawat isa na magmalasakit at magbantayan. Kung may mapansin pong kahina-hinalang kilos o pangyayari, agad pong itong ipagbigay alam sa kinaukulan upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Maraming salamat mo at naway manatili tayong ligtas at pinagpala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At at sumainyo rin pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos kasama na inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Tagayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.